Malamig ang simoy ng hangin sa likuran ng malawak na entablado. Ngunit, mas malamig ang pakiramdam na makapal na benda sa braso ni Wilhelmina matapos siyang kuhanan ng dugo upang iligtas ang buhay ng kanyang biyenan. Humakbang siya palapit sa nakabukas na kurtina upang salubungin ang kanyang asawa nang umalingaw-ngaw ang pamilyar nitong boses sa buong bulwagan. Ito ang tunay na pamilya ko, si Catalina at ang aking mga tunay na tagapagmana. Ang bawat salita ay parang matatalim na patalim na humihiwa sa hangin. Napatigil si Wena. Sa ilalim ng nagtutunggaliang liwanag ng mga camera at masigabong palakpakan ng mga bisita, nakatayo ang kanyang asawang si Julian. Mahigpit ang hawak nito sa baywang ni Catalina, ang babaeng itinuring ni Wena na parang tunay na kapatid, habang ipinagmamalaki ang dalawang sanggol na kambal sa harap ng media. Bago pa man makapag-isip si Wena, naramdaman niya ang matigas na pagkakahawak ni Doña Marcela sa kanyang walang bendang braso. Hinila siya ng kanyang biyenan papunta sa gitna ng entablado, iniharap sa daan-daang matang mapanghusga ng mga pinakamayayamang angkan sa Makati. Sa pilitang isiniksik sa palad ni Wena ang isang mamahaling gintong bulpen at isang makapal na dokumento. Ito ang papeles na umaamin sa pagkawala ng 800 milyong piso mula sa pondo ng kumpanya. Kung talagang mahal mo ang pamilyang ito, Wena, tanggapin mo ang pagkukulang mo bilang asawang baog. Bulong ni Doña Marcela, puno ng kamandag at pagbabanta ang tono na tanging silang dalawa lamang ang nakakarinig. Pirmahan mo ito para sa danggal ng Salcedo. Huwag mong ipahiya ang anak ko. Lumapit si Catalina. Lumuluha ang mga mata na tila siya ang naging biktima sa sitwasyong iyon. I'm so sorry, Wena. Julia needs a real family. Kailangan ng mga bata ng tunay na ama at hindi mo maibigay iyon sa kanya. Please, let him go gracefully. Patuloy ang pagdikta ng tagapamahala ng event sa earpiece ng mga staff upang madaliin ang seremonya. Bawat segundo ay pumipiga sa leeg ni Wena. Ngunit sa pagitan ng mga bulungan ng mga mapanirang panauhin at ng mapagkunwaring pag-iyak ni Catalina, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Wena. Tinitigan niya ang mga taong pinag-alayan niya ng kanyang kinabukasan, ng kanyang talino, at maging ng kanyang sariling dugo. Wala siyang naramdamang pag-ibig, wala ring pag-asa, kundi isang napakalamig at nakakabining linaw ng isip. Ang kanyang dating pagiging martir ay gumuho at napalitan ng isang bakal na paninindigan. Hindi siya humagulgol, hindi siya nagmakaawa o nag-iskandalo. Dahan-dahan niyang inangat ang gintong bolpen. Nang walang kahit anong panginginig sa kanyang mga daliri, madiin niyang idinikit ang tinta sa papel at pumirma. Isang pirma na akala ng mga Salcedo ay katapusan ng kanyang dignidad, ngunit hindi nila alam na ito ang susi na magsasara sa lahat ng kanilang kayamanan. Ito ang patibong na 14 na buwan niyang inihanda. Matapos pumirma, marahas niyang hinubad ang diamanting singsing sa kanyang daliri at pinatong ito sa ibabaw ng dokumento. Sa kanyang paggalaw, bahagyang bumuka ang sariwang sugat sa kanyang braso. Isang patak ng mapulang dugo ang tumulo, sumakto sa laylayan ng puting-puting bestida ni Catalina. Tila isang sumpa na hindi mabubura. Tinitigan ni Wena si Catalina ng diretso sa mga mata. Ang kanyang boses ay patag, walang emosyon, at nakakapangilabot. Ingatan mo ang mga batang yan, Catalina. Baka bukas, sila ang dahilan ng pagkasira nyo. Tinalikuran niya ang kanyang asawa at ang pamilyang unti-unting lalamunin ng sarili nilang kasakiman. Hindi na siya lumingon pa, kahit napilit siyang tinatawag ng mga reporter na nag-aagawan sa pagkuha ng kanyang litrato. Ang bawat hakbang niya palayo ay magaan, tila nakawala sa isang mahigpit na kadena. Pagkalabas niya sa malaking pinto ng marangyang hotel,
naramdaman niya ang panginginig ng kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. May hawak akong ebidensya na hindi si Julian ang ama ng mga kambal. Magkita tayo. Hindi pa man siya nakakapag-isip kung sino ang nagpadala ng mensahe, nahagip ng kanyang paningin ang matatalim na liwanag na nagkukulay pula at asul sa madilim na kalsada. Dalawang sasakyan ng otoridad ang humarang sa kanyang daraanan. Bumaba ang 3 unipormadong pulis, seryoso ang mga mukha, at naglabas ng isang nakatuping papel. Mrs. Wilhelmina Salcedo, kayo po ay inaaaresto dahil sa kasong estafa at pagwawaldas ng pondo ng kumpanya. Ang matinis na tunog ng sirena ng pulisya ay patuloy na humihiwa sa malamig at tahimik na gabi. Tila nagbabadya na isang mahaba at walang awang labanan. Ang alinggaw ng sirena ay unti-unting napalitan ng nakakapasong lamig sa loob ng presinto. Sa gitna ng makitid na silid siyasatan, nakaupo si Wena. Walang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang tindig. Habang pilit siyang dinidikdik ng investigador sa mga katanungan, nanatiling sarado ang kanyang mga labi. I will exercise my right to remain silent. At narito ang aking piyansa. Kalmadong pahayag ni Wena habang inilalapag ang resibo ng isang mabilisang bank transfer mula sa isang nakatagong account na matagal na niyang inihanda para sa araw na ito. Paglabas niya ng presinto, sinalubong siya ng nagkikislapang ilaw mula sa mga kamera ng mga nag-aabang na reporter. Ngunit, mas matalim ang sumalubong sa kanya na mapadaan siya sa isang nagkukumpulang grupo ng mga tao sa gilid ng kalsada. Mula sa screen ng isang telepono, malinaw na maririnig ang matinis at nanunuya na boses ni Aling Puring Manansala, isang kilalang tsismosa na ginagawang negosyo ang paninira ng buhay ng may buhay. Ayan ang napapala ng mga babaeng baog. Dahil hindi makapagbigay ng anak, kaya pera ng asawa ang linanakaw para punan ang kakulangan sa sarili. Isang makasarili at walang kwentang manugang. Ang mga salitang iyon ay parang lason na mabilis na kumalat sa buong bansa. Hinuhusgahan siya ng mga taong walang alam sa mga gabing hindi siya natulog para lang isalba ang kumpanyang ngayon ay nagbaon sa kanya sa hukay. Ngunit imbes na yumuko sa kahihiyan, tinaas ni Wena ang kanyang no at nagpatuloy sa paglalakad. Kailangan niyang kumilos. Kinuha niya ang kanyang telepono upang tawagan si Lulu, ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant sa loob ng 5 taon. Si Lulu ang tanging may hawak ng susi sa kanyang backup server. Ang huling depensa niya para mapatunayan ang katiwalian ni Julian at Catalina. Ngunit isang malamig na mensahe mula sa operator ang sumagot na hindi na makontak ang numero. Dali-dali niyang binuksan ang kanyang laptop sa loob ng taxi. Isang malaking pulang babala ang lumitaw sa screen. Denied access. May nagpalit ng mga password mula sa loob ng kanyang sariling sistema. Agad siyang nagtungo sa gusali ng kanyang sariling consulting firm. Pag-akyat niya sa kanyang palapag, bumungad sa kanya ang isang nakapanlulumong tanawin. Nakakalat sa malamig na sahig ang kanyang mga personal na gamit. Walang awang isinilid sa mga murang kahon ng karton. Nakatayo sa gitna ng kanyang opisina si Doña Marcela. May suot na mapagmataas at nakakasukang ngiti. Ngunit ang tunay na bumasag sa natitirang tiwala ni Wena sa mundo ay ang bulto ng babaeng nakatayo sa likuran ng kanyang binan. Si Lulu. Nakayuko ang kanyang asistant, nanginginig ang mga balikat at hindi man lang makatingin ng diretsyo sa mga mata ni Wena. Huwag mo nang subukang pumasok, Wilhelmina. Matalim na sambit ni Doña Marcela. Punong-puno ng pagmamayabang ang boses. Kinuha na ng Salcedo Group ang buong kumpanya mo bilang kabayaran sa ninakaw mo. Wala ka nang babalikan. Tingnan mo, kahit ang pinagkakatiwalaan mong aso, alam kung sino ang tunay na may kapangyarihan. Akala mo ba matatalo mo kami?
Isang babaeng walang kwenta na walang maipagmalaki kundi ang ambisyon. Ngayon, makikita ng buong Pilipinas kung gaano kakabaog, hindi lang sa sinapupunan, kundi pati sa buhay. Inaasahan nilang iiyak si Wena. Inaasahan nilang susugurin niya si Lulu at sasampalin ito dahil sa pantataksil. Ngunit nanatiling nakatayo si Wena na parang isang yelong hindi natitinag ng apoy. Tahimik siyang lumuhod sa sahig at pinulot ang isang naka-frame na litrato nilang dalawa ni Lulu na nabasag at natapakan. Kumuha si Wena ng puting panyo mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahang pinunasan ang dumi sa nabasag na salamin at maingat na isinilid iyon sa kanyang bag. Hindi niya iyon kinuha bilang tanda ng pagmamahal o panghihinayang. Kinuha niya iyon bilang isang walang hanggang paalala na ang pagtitiwala ay palaging may nakamamatay na presyo. Tumayo siya, itinuon ang kanyang malamig na mga mata kay Doña Marcela at nagsalita sa tonong hindi kakikitaan ng anumang pagkatalo. Sana mabusog kayo sa mga tira-tira ko, Doña Marcela. Dahil pagkatapos nito, wala na kayong makakain. Tinalikuran niya ang kanyang dating opisina at tuluyang lumabas ng gusali patungo sa madilim na bahagi ng parking lot. Habang naglalakad, nagsimulang magdatingan ang sunod-sunod na mensahe sa kanyang telpono. Isa-isang umatras ang kanyang mga kliyente. Kinansela ang lahat ng kanyang kontrata. At ang pinakamabigat na dagok nang subukan niyang buksan ang kanyang huling sikretong bank account para sa kanyang emergency fund, bumungad sa kanya ang numerong 0. Ginawa ni Marcela ang lahat para simutin ang kanyang mga mapagkukunan. Wala siyang matira kahit isang kusing. Habang nakatitig siya sa kawalan, iniisip kung paano siya babangon mula sa ganap na kawalan at inaalala ang mensahe ng hindi kilalang sender kanina, isang pamilyar at mamahaling halimuyak ng pabango ang sumakop sa hangin. Isang kamay ng babae ang dahan-dahang dumapo sa kanyang balikat mula sa likuran. Naubusan ka na ba ng baraha, Mrs. Salcedo? Isang malamig, mapang-akit, ngunit mapanganib na boses ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang pamilyar at mamahaling halimuyak ng pabangong yon ay humalili sa amoy ng usok at alikabok sa madilim na parking lot. Lumingon si Wena nang may walang tinag na kalmado sa kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang isang babaeng nakasuot ng itim na suit, may matalim na paningin at tila sanay na sanay maglaro sa apoy. Ako si Attorney Beatrice Lacuesta. Pagpapakilala ng babae habang iniaabot ang isang manipis na tablet. Sa screen yon, malinaw na nakita ni Wena na ang numerong 0 sa kanyang huling bank account ay biglang napalitan ng mismong halaga na pilit ninakaw ni Marcela. Isang maliit na regalo upang patunayan na hindi ako kalaban. Binalik ko ang kung ano ang sayo. Walang, kahit anong pasasalamat na lumabas sa bibig ni Wena. Tiningnan lamang niya si Beatrice, sinusukat ang tunay na motibo ng babaeng ito. Binuksan ni Beatrice ang isang itim na folder at inilantad ang mga patong-patong na dokumento. Malinaw na nakasaad doon kung paano pa sikretong inililipat ni Julian at Doña Marcela ang mga pondo ng Salcedo Group patungo sa iba't ibang peking kumpanya na nakapangalan kay Catalina. Sila ang umuubo sa yaman ng pamilya at ginawa nilang pain si Wena upang pagtakpan ang kanilang pagnanakaw. Bigyan mo ako ng kumpletong kopya ng lahat ng ebidensya mo, Wena. Let me be your sword. Ibabagsak natin ang buong pamilya Salcedo at titiyakin ko mabubulok sila sa kulungan. Pakiusap ni Beatrice, ngunit sa likod ng malumanay nitong boses ay nagliliyab ang isang matinding galit. Tinitigan ni Wena ang mga mata ni Beatrice at doon niya napagtanto ang isang nakakabahalang katotohanan. Ang abogado ito ay hindi isang mabuting Samaritano na naghahanap ng hustisya. May mas malalim at mas madilim na dahilan kung bakit nais nitong lamunin ang buong angkan ng Salcedo. Isang sikreto na hindi pa ibinubunyag ng tadhana.
Ngunit sa laro ng kapangyarihan, ang kalaban ng iyong kalaban ay isang mapanganib, ngunit mabisang kasangkapan. Tatanggapin ko ang tulong mo, attorney. But we play by my rules. Malamig na tugon ni Wena. Kinuha niya ang folder, ngunit hindi niya inilabas ang master file. Imbes na ibigay ang lahat, isinulat niya sa isang pirasong papel ang ilang encrypted na numero at ibinigay ito kay Beatrice. Yan ang mga account numbers na gagamitin natin. Ako ang may hawak sa gatilyo. Habang naglalakad sila patungo sa naghihintay na sasakyan ni Beatrice, napadaan sila sa isang maliit na kariton sa gilid ng kalsada na nagtitinda ng murang kape. Huminto si Wena. Walang pag-aalinlangan niyang hinubad ang kaisa-isang mamahaling perlas na hikaw na natira sa kanya. Inabot niya ito sa naguguluhang tindero kapalit ng isang mainit na baso ng kape. Ang mapait at matapang na lasa ng inumin ay gumuhit sa kanyang lalamunan sa gitna ng malamig na gabi. Para kay Wena, iyon ang pinakamasarap na kape sa buong buhay niya. Iyon ang lasa ng kanyang kalayaan. Pagsakay nila sa loob ng armored na SUV ni Beatrice, agad na binuksan ni Wena ang kanyang laptop. Ang mga daliri niya ay mabilis na nag-type ng isang sikretong linya ng mga code na nakakonekta sa mga internasyonal na bangko. Sa isang madiin na pagpindot sa keyboard, pinagana niya ang patibong. Bawat pekeng kontrata, bawat ipinangakong pondo, at bawat limitasyon sa pautang ng mga Salcedo ay sabay-sabay na isinara. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Salcedo, umaapaw ang tawanan at alak. Nakaupo si Julian sa gitna ng malaking sala habang hinahalikan ang leeg ni Catalina. Nagdiriwang sila sa pag-aakalang tuluyan na nilang napalayas ang asawang naging hadlang sa kanilang kasakiman. Lumapit ang isang tagapaglingkod, dala ang terminal ng pagbabayad para sa mamahaling French wine na kakapadala lamang. Mayabang na inilabas ni Julian ang kanyang eksklusibong black card at idinaan ito sa makina. Ngunit sa halip na maaprubahan, lumabas ang isang pulang mensahe sa maliit na screen. "Decline po, Sir Julian," nanginginig na wika ng tagapaglingkod. Napakunot ang no ni Julian. Naglabas siya ng 2 pang magkaibang credit card mula sa iba't ibang bangko. Inulit niya ang proseso, ngunit parehong tinanggihan ang mga ito. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila naging mabigat. Unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi ni Catalina. Bago pa man makapagsalita si Julian, malakas na bumukas ang mabigat na pintuang kahoy ng mansyon. Isang opisyal ng korte, kasama ang 2 gwardiya, ang naglakad papasok na tila walang pakialam sa gulat ng mga nakatira roon. Dala nila ang isang formal na dokumento. "Doña Marcela Salcedo, kayo po ay nakakatanggap man isang emergency court order. Ang Central Bank ay nagpababa ng utos na i-freeze ang lahat ng credit lines at accounts ng Salcedo Group dahil sa matinding hinala ng pandaraya sa mga pinirmahang garantiya." Ang musika mula sa sound system ay tila naging isang malupit na biro habang bumagsak ang nakakapasong katahimikan sa loob ng mansyon. Ang papel ng subpoena ay nanginginig sa pagitan ng mga daliri ni Marcela. Ang papel ng subpoena ay patuloy na nanginginig sa pagitan ng mga daliri ni Marcela, habang ang paligid ay nabalot ng isang nakakasakal na katahimikan. Pagsapit ng umaga, ang dating nagtataasang halaga ng shares ng Salcedo Group sa stock market ay bumulusok pababa. Sa loob ng mansyon, ang kawalan ng kakayahan ni Julian ay tuluyang lumantad. Imbes na humanap ng solusyon, walang tigil ang kanyang pagsigaw sa mga opisyal ng kumpanya sa pamamagitan ng telepono, isinisisi sa iba ang kanyang sariling kapalpakan at naghahanap ng masisisi. Nabunyag ang totoo niyang pagkatao, isang mahinang lalaki na nagtatago lamang sa likod ng apelyido at yaman ng kanyang pamilya upang mapanatili ang kanyang mapagmataas na imahe. Sa kabilang silid, ipinatawag ni Doña Marcela si Catalina.
Wala na ang mapagmahal ng iti ng isang biyanan na madalas niyang ipagmalaki sa harap ng media. Ang mukha ni Marcela ay nabalot ng desperasyon. Mahigpit niyang inutusan si Catalina na ilabas ang mga pondong palihim nilang inilipat sa mga dummy accounts nito upang ipambayad sa sahod ng mga empleyado at pigilan ang nakaambang pag-aaklas na maaaring sumira ng tuluyan sa kanilang pangalan. Ngunit lumabas ang tunay na kulay ng babaeng dati ay nagkukunwaring martir. Pumatak ang mga peking luha mula sa mga mata ni Catalina. Pilit na pinatutunog ang kanyang boses na parang isang aping biktima. Hindi ko pwedeng galawin ang pera, Mami. Para ito sa kinabukasan ng mga apo niyo. Kung ilalabas ko ito ngayon, paano na ang mga tagapagmana ng Salcedo? Kaya ba nating isugal ang buhay ng mga batang ito dahil lang sa isang pagkakamali sa negosyo? Ang mga salitang iyon ng pagiging makasarili na ibinalot sa porma ng pagiging isang ina ay nagpaalab sa galit ng matanda. Isang napakalakas na sampal ang dumapo sa pisingi ni Catalina na nag-iwan ng matingkad na pulang marka sa kanyang maputing balat. Ang dating magkasabwat ay unti-unti nang nagkakawatak-watak dahil sa kawalan ng pera, ang tanging bagay na nagbubuklod sa kanilang kasakiman. Nanginginig ang mga kamay ni Catalina habang kinuha niya ang kanyang mamahaling compact powder mula sa kanyang bag upang pagtakpan sana ang pamumula ng kanyang muka. Ngunit sa sobrang panginginig ng kanyang mga daliri, dulot ng takot at hiya, dumulas ang lalagyan. Ang mamahaling pulbos ay nakadurug-durug sa malamig na marmol ng mansyon, sumisimbolo sa mabilis na pagkasira ng kanyang pangarap na maging kaisa-isang reyna ng tahanang iyon. Sa labas ng magulong mundong iyon, sa loob ng isang madilim at nakaparadang armored na sasakyan, tahimik na pinapanood ni Rowena at Beatrice ang buong pangyayari. Mula sa screen ng tablet ni Beatrice, malinaw nilang nakikita ang patuloy na pag-aaway ng dalawang babae sa loob ng mansyon. Salamat sa mga nakatagong camera na matagal nang nahack ng mga tauhan ng abogada. Walang kahit anong ngiti ng tagumpay sa mga labi ni Rowena. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at matalim. Ang makita silang nagkakagatan ng buhay ay hindi sapat na kabayaran para sa lahat ng sakripisyong sinayang nila. Ito ay simula pa lamang ng isang malalim na paniningil. Pagsapit ng malalim na gabi, nahagip ng isa pang camera ang palihim na pag-alis ni Julian sa mansyon. Dala-dala ang isang itim na briefcase, nagmamadali siyang sumakay sa kanyang sasakyan at umalis nang walang sinasabihan na tila may tinatakasan o may isasalba mula sa paglubog ng kanilang barko. Ilang oras ang lumipas. Nasa loob ng isang tago at simpleng apartment si Rowena, nag-aayos ng kanyang mga dokumento nang makarinig siya ng pagkatok mula sa labas. Walang abogado o bodyguards na kasamang bisita. Nang dahan-dahan niyang buksan ang pinto, bumungad sa kanya ang lalaking minsang nangako sa kanya ng mundo. Na yon ay tila isang asong nawala ng amo at lubos na nababaliw. Ang mabigat na pagbagsak ng mga tuhod ni Julian sa matigas na sahig na gawa sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, kasabay ng kanyang desperadong pagtingala sa asawang minsan niyang ipinagpalit at itinapon. What? Nakatitig lamang ako sa lalaking nakaluhod sa matigas na sahig ng aking inuupahang apartment. Si Julian, ang lalaking pinag-alayan ko ng aking kabataan at kinabukasan, ay mukhang isang kaawa-awang asong nawalan ng amo. Rowena, please, we can fix this. Pakiusap niya. Ang kanyang boses ay puno ng pang-inginig at pagpapaawa na dati ay nagpapalambot sa aking puso. Kasalanan lahat ni Mami. Sila ni Catalina ang nag-udyok sa akin na gawin yun. Ginamit lang nila ako. Please, buksan mo na ulit ang mga accounts natin. Ibalik natin ang dati. Wala akong isinagot. Tahimik akong naglakad patungo sa maliit na lababo at dahan-dahang nagbuhos ng malamig na tubig mula sa pitsel papunta sa isang baso.
Ang tuloy-tuloy na pag-agos ng tubig ang tanging pumuno sa namamagitan naming katahimikan. Inakala niyang ang aking pananahimik ay senyales ng pagpaparaya. Dahan-dahan siyang tumayo at humakbang palapit sa akin. May ningning ng wad na pag-asa sa kanyang mga mata. Iiwan ko si Catalina. Ipapamigay ko sila. Ikaw lang ang mahal ko, Wena. Magpapakalayo tayo at magsisimula ulit. Inabot niya ako. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa aking braso na tila inaangkin muli ang karapatang hawakan ako. Hindi ako umiwas o sumigaw. Tiningnan ko lamang ang kanyang kamay. Pagkatapos ay itinaas ko ang aking paningin upang salubungin ang kanyang mga mata. Mabilis at walang pag-aatubili kong isinaboy ang malamig na tubig sa kanyang pagmumuka. Napaatras siya. Habol ang kanyang hininga habang tumutulo ang tubig mula sa kanyang buhok pababa sa kanyang mamahaling damit. Bago pa siya makapagsalita, binitawan ko ang mga salitang matagal nang makabaon sa aking lalamunan. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo at kasing talim ng patalim. Hindi mo ako iniwan dahil kay Catalina. Iniwan mo ako dahil akala mo wala akong kakayahang durugin ka. Ngayon, panoorin mo kung paano ko sunugin ang mundo mo. Itinuro ko ang pintuan gamit ang isang matigas na tingin. Walang sigawan, walang pag-iyak. Isang purong utos mula sa babaeng nagtataglay na ngayon ng kapangyarihan sa kanyang buhay. Gumapang ang takot sa mukha ni Julian. Habang nagmamadali siyang lumabas, na tila isang duwag na tinatakasan ang sariling multo, kumuha ako ng isang basang pamunas mula sa mesa. Dahan-dahan at maingat kong pinunasan ang mismang bahagi ng aking braso kung saan dumampi ang kanyang mga daliri. Tila nililinis ang isang nakakadiring dumi na iniwan ng kanyang presensya. Hindi nasayang ang pagbisitang iyon. Mula sa aking bulsa, inilabas ko ang aking telepono at pinatay ang voice recorder na palihim kong binuksan bago pa man siya pumasok. Nakuha ko ang bawat salita ng kanyang pagtataksil kay Catalina. Walang pag-aaksaya ng oras, ipinadala ko ang audio file na iyon sa isang hindi kilalang numero patungo sa inbox ni Catalina. Hahayaan ko silang dalawa na magpatayan sa loob ng kulungang sila mismo ang gumawa. Ngunit, bago tuluyang naglaho si Julian sa madilim na pasilyo, isang desperadong bulong ang iniwan ng kanyang nanginginig na labi na muling napatigil sa akin. Hindi mo naiintindihan, Wena. Hindi ko anak ang mga iyon. Hindi niya anak ang mga kambal. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng isang malalim na katanungan na nagtulak sa akin pabalik kay Beatrice. Kinagabihan, ginamit namin ang lahat ng kakayahan ng kanyang mga tauhan upang hukayin ang nakaraan ni Julian. Sa pagbakpas namin sa kanyang mga lumang transaksyon at lihim na pagbisita, napasok namin ang mahigpit na database ng isang eksklusibong pribadong ospital sa Quezon City. Isang nakatagong dokumento ang bumungad sa aming harapan. Isang medical record na nakapangalan kay Julian Salcedo mula pa 15 taon na ang nakararaan. Ang folder na iyon ay may markang permanenteng nakasara at mahigpit na ipinagbabawal na buksan kahit ng mismong mga doktor. Ang asul na liwanag mula sa screen ng computer ay tumama sa aking malamig at walang emosyong mukha. Ang malamig na liwanag ng screen ay hindi sapat upang palamigin ang nagbabagang katotohanan na nasa aming harapan. Gamit ang impluwensya ni Beatrice at isang banayad ngunit nakamamatay na banta ng pagpapakulong dahil sa sabwatan at pandaraya, napilit namin ang matandang doktor ng pribadong ospital na buksan ang nakasarang file. Walang nagawa ang nanginginig na matanda, kundi ibigay sa amin ang susi ng nakaraan. Bumulaga sa akin ang isang medical na ulat na may petsang 15 taon na ang nakalilipas. Azoospermia. Isang kondisyon kung saan walang kakayahan ang isang lalaki na makabuo ng anak ng natural.
Si Julian Salcedo, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya, ang lalaking pinili kong pakasalan at alayan ng buong buhay ko, ay baog mula pa noong siya ay 19 na taong gulang. Tila huminto ang pag-ikot ng aking mundo. Sa isang iglap, bumalik sa aking isipan ang bawat pang-iinsulto ni Doña Marcela sa hapagkainan. Ang mga malulupit niyang salita na ako ay isang tuyong lupa na walang pakinabang. Naalala ko ang mga gabing umiiyak ako ng tahimik habang tinuturukan ang sarili ko ng masakit at mahal na hormone injections na unti-unting sumisira sa aking kalusugan. At sa lahat ng pagkakataong yon, si Julian ay nakaupo lamang sa gilid, hinahagod ang aking likod at bumubulong ng mga mapagkunwaring salita ng pag-asa na magkakaanak din kami. Alam nila. Alam ng buong pamilya niya ang totoo. Ginamit nila ang aking katawan at ang aking pagkababae bilang isang malaking panakip-butas upang protektahan ang marupok na ego ng kanyang anak at ang pekeng karangalan ng kanilang apelido. Hinayaan nilang sisihin ko ang aking sarili sa loob ng maraming taon para sa isang bipektong sila mismo ang may dala. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa aking mga labi. Ang matinding sakit ng panlilinlang ay mabilis na namatay at napalitan ng isang malamig at nakamamatay na apoy. Wala nang puwang ang awa sa puso ko. Ang impormasyong ito ay hindi ko basta-basta isisiwalat sa social media o sa mga tsismosa tulad ni Aling Puring. Gagamitin ko ito bilang isang bumbang nuklear na wawasak sa mismong pundasyon ng kanilang angkan sa pinakatamang panahon. Pagbalik ko sa aking inuupahang apartment ng gabing yon, dumiretso ako sa aking bag. Kinuha ko ang isang banig ng mga mamahaling gamot pampabuntis na pilit ipinapainom sa akin ni Marcela noon. Dati, iniinom ko ito ng may halong panalangin at takot. Ngayon, tinitigan ko ito ng may matinding pandidiri. Isa-isa kong pinisil ang mga kapsula mula sa lalagyan, inipon sa aking palad, at walang pag-aalinlangang itinapon sa loob ng inidoro. Pinanood ko kung paano lamunin ng malakas na agos ng tubig ang mga gamot, kasabay ng tuluyang pagpuksa ko sa anumang natitirang anino ng aking nakaraan bilang isang sunod-sunuran at martir na asawa. Ngunit sa gitna ng aking malalim na pag-iisip, isang malaking katanungan ang umusbong. Kung baog si Julian, sino ang tunay na ama ng mga kambal sa sinapupunan ni Catalina? Binuksan ko ang isang lihim na tracking application sa aking telepono na matagal ko nang inilagay sa mga sasakyan ng kumpanya. Tiningnan ko ang kasalukuyang lokasyon ng kotseng ibinigay ni Julian kay Catalina. Hindi siya umuwi sa kondo na inuupahan ng aking asawa pagkatapos nilang mag-away dahil sa ipinadala kong audio recording. Imbes na makipagkita kay Julian para makipag-ayos, ang pulang tuldok sa mapa ay huminto sa isang hindi inaasahang address. Nasa isang pribadong rest house siya sa labas ng syudad. Isang tagong mansyon na walang ibang nagmamay-ari kundi ang pinakamataas na pinuno ng pamilya, ang aking biyenang lalaki na si Don Leandro. Gamit ang access code sa security system ng kumpanya na hindi pa nila tuluyang nababago, ikinonekta ko ang aking laptop sa panlabas na camera ng rest house na iyon. Hindi ako nagkamali. Malinaw sa madilim na kuha ng video na pumasok ang sasakyan ni Catalina sa loob ng pag-aari ng matanda. Ang mabibigat na bakyong bakal ng tarangkahan ng mansyon ay dahan-dahang sumara sa screen ng aking computer. Itinatago ang isang nakakasuka at madilim na lihim na malapit ko ng hukayin. Hindi sapat na masilip ko lamang ang kanilang madilim na lihim mula sa labas. Gamit ang isang maliit na flycam at isang dekalidad na repnielen na palihim naming naitanim sa tulong ng mga tauhan ni Beatrice, narinig namin ang bawat bulong sa loob ng pribadong silid ni Don Leandro. Ang boses ni Catalina ay matamis, malambing, ngunit puno ng manipulasyon habang nakasandal sa dibdib ng matanda.
Julian is losing his mind, Leandro. Natatakot ako. Pumunta siya kay Wena kagabi. Paano kung magkasundo sila? Paano kung ibunyag niya ang lahat? Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Don Leandro bago sumagot sa tono nagpapakita ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. Hayaan mo siya. Julian is weak. Ang mahalaga, ligtas ang ating mga anak. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na hampas na nagpabingi sa akin. Ang mga kambal na ipinagmamalaki ni na Julian at Doña Marcela bilang mga tagapagmana ng Salcedo ay hindi anak ni Julian. Sila ay anak ng kanyang sariling ama. Isang nakakasulasok na katotohanan ng moral na pagkaburaos ang bumungad sa akin. Upang protektahan ang kanilang wad na karangalan at ang apelyidong kanilang sinasamba, nagawa nilang lunukin ang ganitong uri ng kadustaan. Naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng aking kamay habang hawak ko ang headphones. Hindi ito panginginig dahil sa takot o panghihina, kundi dahil sa matinding pandidiri sa aking sarili na ibinigay ko ang pinakamagagandang taon ng aking kabataan upang pagsilbihan ang isang kawan ng mga hayop na nagbibihis tao. Napansin ko ang kakaibang ngiti sa mga labi ni Beatriz habang nakikinig sa usapan. May kakaibang ningning sa kanyang mga mata na tila ang bawat salita ni Don Leandro ay isang matamis na musika sa kanyang pandinig. Bakit labis ang kanyang kagalakan sa pagkabunyag ng sikretong ito? Isang lihim na katanungan ang muling nabuo sa aking isipan tungkol sa tunay na agenda ng abogadong ito. Ngunit isinantabi ko muna ito. May mas kailangan akong unahin. Bago ko tuluyang harapin si Don Leandro at ang kanyang pamilya, kailangan ko munang tapusin ang laban sa isa pang traidor, si Lulu. Nitong nakaraang araw, sadyang nag-iwan ako ng isang huwad na dokumento ng kumpanya na naglalaman ng mga maling numero ng account at peking pirma sa aking lumang mesa, na alam kong kukunin ni Lulu upang ibigay kay Doña Marcela. Dahil sa desperasyon ng matanda na maibalik ang kanilang mga pondo, ginamit ni Marcela ang mismong wad na dokumento na iyon upang magsampa ng kaso laban sa akin sa korte para sa pagwawaldas ng pera. Dahil si Lulu ang nag-download at nagsumite ng mga papeles na ito bilang patunay ng kumpanya, otomatiko siyang nasangkot sa kasong perjury at pagpalsipika ng mga pampublikong dokumento ng gobyerno. Ang kanyang ginawang pagtataksil sa akin ang siya mismong nagbaon sa kanya sa isang napakalalim na hukay na walang takas. Nang mapagtanto ni Lulu ang kanyang ginawa at ang tindi ng parusang maaari niyang harapin, binalot siya ng matinding takot. Nagmamadali niyang iniligpit ang kanyang mga gamit, sumakay sa kanyang kotse, at pilit na tumakas palabas ng syudad bago pa man siya maabutan ng mga otoridad. Ngunit sa gitna ng madilim na highway, habang mabilis niyang pinapatakbo ang kanyang sasakyan, dalawang malalaking itim na SUV ang biglang sumulpot mula sa kanyang likuran at magkabilang gilid. Ang mabilis na pagpiga ni Lulu sa preno ay nag-iwan ng maitim na marka ng gulong sa semento habang pilit na huminto ang kanyang sasakyan sa gilid ng daan. Dahan-dahang bumaba ang salamin ng bintana ng isa sa mga SUV. Ang nakakasilaw na liwanag ng mga headlight ay direktang tumama sa kanyang nanginginig at basang-basa sa pawis na mga mata habang nakatitig sa akin na nakaupo sa loob ng sasakyan may suot na isang kalmado ngunit nakatatakot na munting ngiti. Ang matatalim na liwanag ng aming sasakyan ay unti-unting namatay nang marating namin ang isang tahimik at liblib na pantalan. Ang tanging naririnig sa paligid ay ang banayad na hampas ng alon sa pader ng simento ng bengkang kasabay ng malamig na hangin na nagdadala ng amoy ng alat. Nang inginig si Lulu habang nakatayo sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Tila inaasahan niyang ito na ang kanyang huling gabi sa mundo. Ngunit imbes na saktan siya, dahan-dahan kong inilabas ang isang makapal na folder mula sa aking bag
at hinayaan itong bumagsak sa basang simento sa mismong tapat ng kanyang nanginginig na mga paa. Buksan mo. Malamig kong utos. Nanginginig ang mga kamay ni Lulu nang buksan niya ang folder. Bumulaga sa kanya ang mga resibo ng kabayaran sa milyon-milyong utang sa sugal ng kanyang kapatid. Ang mismong dahilan kung bakit niya ako pinagtaksilan upang sumunod sa bawat utos ni Doña Marcela. Bayad na ang lahat ng yan, Lulu. At hindi ang mga Salcedo ang nagbayad niyan. Ako. Wika ko habang nakatitig sa kawalan ng gabi. Matagal ko nang binayaran ang utang ng kapatid mo bago pa man mangyari ang gabing iyon. Ngunit tinago ni Marcela ang mga papeles na yan. Pinanatili kanyang takot upang patuloy kanyang magamit bilang isang asong tagalagay ng lason sa sarili mong amo. Ngayon, tingnan mo kung sino ang tunay na nagligtas sa pamilya mo at kung sino ang nagbaon sa inyo sa putik. Nanigas si Lulu sa kanyang kinatatayuan. Ang katotohanan ay parang isang malamig na tubig na gumising sa kanyang natutulog na budhi. Humagulgol siya ng malakas, bumagsak sa kanyang mga tuhod, at sa gitna ng desperasyon ay mabilis niyang inabot ang aking sapatos upang dahan-dahang punasan ang dumi doon gamit ang kanyang mga palad, isang nakasanayang gawi ng pagiging sunod-sunuran. Mabilis akong umatras ng isang hakbang upang iwasan ang kanyang hawak. Tiningnan ko siya mula sa itaas. Walang galit, ngunit walang din lambing. Huwag mong dungisan ang mga kamay mo, Lulu. At huwag mo ring dungisan ang sapatos ko. Hindi na tayo amo at katulong. Simula ngayon, kasosyo kita sa negosyo. At ang negosyo natin ay ang pabagsakin ang mga Salcedo. Inutusan ko siyang bumalik kay Doña Marcela. Ipinagbilin kong magpanggap na tila walang nangyari. Sabihin niya na ako ay tuluyan ng nawawala ng pag-asa, nagtatago at natatakot sa kasong isinampa nila. Hahayaan naming isipin ng aking mga kalaban na sila ay nagtatagumpay, habang dahan-dahan naming inihahanda ang kanilang huling hapunan. Makalipas ang ilang ngay, dumating sa aking pansamantalang tirahan ang isang balita. Napapadala na ng mga imbitasyon ang pamilya Salcedo para sa binyag ng mga kambal sa isang lumang simbahan sa Intramuros. Ngunit ang ipinagtaka ko ay ang listahan ng mga panauhin. Bakit sila nag-imbita ng mga pinakamalalaking kumpanya ng media at mga kilalang reporter sa gitna ng kanilang matinding krisis sa pananalapi? Isa ba itong desperadong hakbang upang ipakita sa publiko na matatag pa rin ang kanilang pamilya? Habang sinusuri ko ang mga transaksyon sa stock market gamit ang aking laptop, isang gawin na hindi ko kailanman binitawan bilang isang risk analyst, napansin ko ang isang kakaibang takbo ng mga numero. 7.1. May isang lihim na mamumuhunan na unti-unting bumibili ng mga bagsak na shares ng Salcedo Group gamit ang mga dummy accounts mula sa ibang bansa. 7.1. Laking gulat ko nang matuntun ko ang pinagmulan ng mga pondong iyon. Lahat ng ito ay nakakonekta sa mga pribadong account ni Beatrice. Hindi lamang iyon. Sa paghukay ko sa mga nakatagong legal na dokumento ng pamilya Salcedo na nakuha ko mula sa lumang archive ng kumpanya, natagpuan ko ang isang lihim na sertipiko ng kapanganakan. Si Attorney Beatrice Lacuesta ay anak sa labas ni Don Leandro Salcedo. Isang anak na ipinagkait ang pangalan at tuluyang binura mula sa kasaysayan ng pamilya. Napatitig ako sa kawalan habang unti-unting nagtatagpi-tagpi ang lahat sa aking isipan. Ang aking matalinong kakampi ay hindi naghahanap ng hustisya para sa akin. Nais niyang gamitin ang aking laban upang tuluyang pabagsakin ang pamilyang nagtakwil sa kanya. At pagkatapos, ay umupo siya sa tronong maiiwan ng mga Salcedo bilang bagong reyna. Tumingin ako sa mesa. Ang gintong gilid ng imbitasyon para sa binyag ng mga Salcedo ay dahan-dahang nalaglag mula sa aking kamay, bumagsak sa ibabaw ng lamesang salamin nang walang kahit anong ingay. Tinitigan ko si Beatrice habang kami ay magkaharap sa kanyang opisina. Alam ko na ang kanyang lihim, ngunit hindi ko muna ipinakita ang aking buong baraha.
Sa halip, gumuhit ako ng isang malinaw at matigas na linya sa pagitan naming dalawa. Tumulong ka sa paghahanap ng totoo, Beatrice. Pero hindi ibig sabihin, ikaw na ang magmamay-ari nito. Diretsahan kong wika sa kanya, habang ang aking tinig ay walang kahit anong emosyon. Sandaling nanliit ang mga mata ni Beatrice. Sinusubukan niyang basahin ang aking isipan. Ngunit nanatili akong parang isang pader ng yelo. Alam niya na hindi niya ako maaring gawing kasangkapan o papet sa sariling ang dula. Ngumiti lamang ako ng bahagya bago tumayo at tuluyang lumabas ng kanyang opisina. Samantala, abala ang pamilya Salcedo sa paghahanda para sa isang marangyang binyag ng mga kambal sa makasaysayang katedral ng Intramuros. Ito ang kanilang huling desperadong hakbang upang linisin ang kanilang pangalan mula sa balita ng pagkabangkarote at upang ipakita sa buong bansa na matatag pa rin ang kanilang kapangyarihan. Binayaran din ni Doña Marcela si Aling Puring Manansala upang i-livestream ang buong kaganapan sa social media. Inutusan nila itong gumawa ng kwento na si Catalina ay isang banal na tagapagligtas na nagbigay ng bagong pag-asa sa pamilya Salcedo, habang ako naman ay patuloy na ilalarawan bilang isang takas na kriminal na nagnakaw ng kanilang pondo. Bago magsimula ang okasyon, ipinadala ako na ang huling serye ng mga sertipikadong audit report at ang mga patunay ng pamimeke ng aking pirma sa mga opisyal ng bangko at sa mga awtoridad ng pulisya sa bansa. Itinakda ko ang oras ng kanilang pagdating sa mismong rurok ng kanilang live broadcast. Lahat ay nakaset para sa mabilisang pagbagsak ng kanilang mga pangarap. Bago ako umalis sa aking apartment, tumayo ako sa harap ng malaking salamin. Tinitigan ko ang aking mahabang buhok, ang buhok na gusto ni Julian, ang buhok na pinanatili kong mahaba sa loob ng maraming taon upang magmukhang tradisyonal, masunurin, at perpektong asawa na nais ni Doña Marcela. Kinuha ko ang isang matalim na gunting. Walang pag-aatubili kong pinutol ang aking sariling buhok. Ang dahan-dahang tunog ng bawat paggupit ay sinundan ng pagbagsak ng mahahabang hibla ng aking buhok sa sahig. Sa bawat paglaglag ng mga hiblang yon, naramdaman ko ang pagkawala ng bawat bigat, bawat sakripisyo at bawat kahihiyang tiniis ko para sa kanila. Tinitigan ko ang aking bagong anyo, isang maikli at matalim na gupit na naglantad sa aking leeg at balikat. Isang simbolo ng aking muling pagsilang bilang isang malayang babae. Nagpahid ako ng isang malamig at kulay dugong pulang lipstick sa aking mga labi. Handang-handa na ako para sa huling tagpo. Nakarating ako sa katedral ng Intramuros na nakasuot ng isang makisig at itim na tailored suit. Sa loob ng simbahan, napaka-pormal ng kapaligiran, ngunit may kakaibang tensyon na bumabalot. Nakatayo si Julian sa tabi ng altar, suot ang isang mamahaling suit. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, malinaw kong nakita ang isang nag-aapoy at madilim na galit habang nakatitig sa dalawang sanggol na karga ni Catalina. Napansin ko ang marahas na pagpisil ni Doña Marcela sa braso ng kanyang anak habang bumubulong ng mga mahihigpit na salita upang pilitin itong mumiti sa harap ng mga kamera ng media. Hawak naman ni Aling Puring ang kanyang telepono. Masayang ibinubulong sa kanyang live stream ang mga kasinungalingang binuo ng pamilya upang muling linlangin ang publiko. Nagsimula na ang seremonya. Ang pari ay lumapit na sa font ng binyag. Ngunit sa gitna ng taimtim na okasyon, ang mabigat at lumang pintong kahoy ng katedral ng Intramuros ay dahan-dahang bumukas nang may mabagal na tunog na umalingaw-ngaw sa buong katedral. Ang lahat ng reporter, panauhin, at maging ang mga camera ng media ay mabilis na lumingon patungo sa likuran ng simbahan. Inaasahang makikita ang isang napakahalagang panauhin o ang simula ng isang gulo. Ang bawat hakbang ng aking matutulis na sapatos ay lumika ng matigas at regular na ritmo sa ibabaw ng marmol na sahig ng simbahan.
Ang bawat hakbang ng aking matutulis na sapatos ay lumika ng matigas at regular na ritmo sa ibabaw ng marmol na sahig ng simbahan. Hindi ako nag-iisa. Sa likuran ko ay naglalakad ang dalawang opisyal ng bangko, si Attorney Beatriz at 4 na unipormadong pulis. Ang buong katedral ay nabalot ng isang nakakabining katahimikan, habang ang lahat ng mata ay nakatitig sa aking marahang paglalakad patungo sa altar. Nasa kalagitnaan si Doña Marcela nang pagtapatong ng gintong medalyon ng pamilya Salcedo sa leeg ni Catalina nang makita niya ako. Nanlaki ang kanyang mga mata sa galit at gulat. Agad niyang itinuro ang kanyang nanginginig na daliri sa akin habang sumisigaw sa harap ng mga kamera ng media. Security! Kalagkarin niyo palabas ang baog at kriminal na yan. Paano nakapasok ang magnanahaw na yan sa loob ng bahay ng Diyos? Hindi ako sumigaw. Hindi ko rin siya pinansin. Sa halip, huminto ako sa gitna ng pasilyo, itinaas ang aking kamay, at nagbigay ng isang simpleng hudyat sa aking tauhan na nasa control booth ng simbahan. Ang malaking projector screen sa likod ng altar, na dati ay nagpapakita ng mga larawan ng kambal, ay biglang kumurap. Isang malaking dokumento ang lumitaw sa screen. Ito ang opisyal na ulat ng isang forensic document examiner ng bansa. Malinaw na nakasaad doon ang paghahambing ng aking tunay na lagda at ang mga peking pirma sa 800 milyong pisong loan na pilit nilang ipinapataw sa akin. Bago pa man makapagsalita si Doña Marcela upang magsinungaling, lumabas si Lulu mula sa likod ng mga pulis. Hawak niya ang isang mikropono at ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit malinaw na umalingaw-ngaw sa buong katedral. Inutusan ako ni Doña Marcela Salcedo na nakawin ang digital signature ni Wena at gamitin ang aking access upang i-forge ang mga dokumento ng pautang. Ginawa ko ito dahil tinakot nila ang aking pamilya gamit ang mga utang ng aking kapatid. Napaatras si Aling Puring Manansala sa gulat, ngunit ang kanyang telepono ay patuloy na naka-livestream sa social media. Sa sobrang taranta, hindi niya napansin na ang kamera ng kanyang cellphone ay naka-zoom in na pala sa namumutla at nanginginig na mukha ni Doña Marcela. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang mga komento sa live chat ay napuno ng matitinding mura at pagbatikos laban sa pamilya Salcedo. Ang kanilang pinakaiingatang dangal ay tuluyan ng gumuho sa harap ng buong bansa. Nang makita ang mabilis na pag-ikot ng sitwasyon, lumuhod si Catalina sa tabi ng altar habang umiiyak ng mapagkunwari, hawak ang kanyang dibdib na tila hihimatayin. Julian, tulungan mo ako! Sinisira niya ang binyag ng mga anak natin. Isipin mo ang kaligtasan ng mga bata, please. Tiningnan ko si Catalina at binigyan siya ng isang napakalamig na ngiti. Huwag kang mag-alala, Catalina. Malapit nang matapos ang iyong pagdurusa. Muli kong ibinaling ang aking tingin sa screen at pinindot ang remote control sa aking kamay. Lumitaw ang susunod na slide. Ito ang opisyal na medical na ulat mula sa pribadong ospital. Diagnostic record: Julian Salcedo. Condition: congenital azoospermia, infertility. Bawag si Julian mula pa noong 19 na taong gulang siya. Matigas kong wika na narinig ng bawat tao sa loob ng simbahan. 7.1. Kailanman ay hindi siya nagkaroon ng kakayahang makabuo ng anak. Isang napakalakas na bulong-bulungan ang sumakop sa buong katedral. Ang mga reporter ay nagsimula ng mag-agawan para makalapit. Si Julian ay nakatayo sa tabi ng altar, nakabuka ang bibig ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang maskuladong pagkalalaki at ang marupok niyang ego ay tuluyang nadurog sa harap ng lahat ng kanyang mga kaibigan, kasosyo sa negosyo at daan-daang libong nanonood online. Sa sobrang gulat at panghihina, nabitawan ni Doña Marcela ang diamanteng medalyon ng pamilya Salcedo.
Lumika ito ng matigas na tunog habang gumugulong sa ibabaw ng marmol na sahig at huminto sa mismong tapat ng aking mga paa. Tinitigan ko ang medalyong yon. Dahan-dahan kong ginamit ang dulo ng aking matulis na sapatos upang dulasin ito palayo. Itinulak ito sa alikabok sa gilid na parang isang walang kwenta at ordinaryong bato lamang. Nagsimulang magtanong ang mga tao sa paligid. Kung baog si Julian, kanino ang mga kambal na yan? Nawala sa sariling katinuan si Julian. Lumingon siya kay Catalina, ang kanyang mga mata ay nagkulay dugo sa matinding galit. Nilapitan niya ang babae, marahas na hinawakan ang mga balikat nito at bago pa man may makapigil, ang kanyang mga kamay ay lumipat sa leeg ni Catalina habang sumisigaw ng buong lakas. Sino ang ama, Catalina? Sinong lalaki ang ginalaw mo? Sa gitna ng lumalalang gulo, si Don Leandro Salcedo, ang matandang pinuno na kanina pa nakatayo sa likod, ay biglang nagpakawala ng isang marahas at pekeng hininga. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at marahas na bumagsak sa sahig, isang desperadong pagtatangka na magkunwaring inatake sa puso upang makatakas sa mga kamera ng media na nakatutok sa kanila. Ang peking hingal ni Don Leandro at ang biglaang hiyawan ng mga tao ay tuluyang miyanig ang loob ng katedral. Mabilis na nagtatakbo ang mga nakahandang medics, dala ang kanilang mga kagamitang pang-emersya upang tulungan ang matanda. Ngunit agad kong hinawakan ang braso ng pinuno ng mga bumbero upang harangan ang kanilang daraanan. Sandali lang po, may kasama akong lisensyadong doktor upang masiguro ang kanyang kalagayan. Pahayag ko sa tonong walang kahit anong pag-aalinlangan. Lumapit ang doktor na kasama ko, mabilis na sinuri ang pulso ng matanda, tiningnan ang kanyang mga mata at agad na humarap sa mga reporter na nag-aagawan sa pagkuha ng litrato. Normal po ang tibok ng puso niya. Normal din ang kanyang paghinga. Walang kahit anong sinyales ng atake sa puso o kahit anong medical na emerhensya. Tinitigan ko ang matandang nakahiga sa malamig na marmol. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakadilat dahil sa takot na mabisto ang kanyang dula. Bumangon ka na, Don Leandro. Tapusin natin ang palabas mo. Nang makitang wala na silang takas, pinindot ko ang huling buton sa remote control na hawak ko. Ang malaking screen sa likod ng altar ay muling kumurap upang ilantad ang pinakamadilim na katotohanang matagal nilang itinago. Ito ang sertipikadong ulat ng isang independiyenteng DNA paternity test ng bansa. Father, Leandro Salcedo. Probability of paternity, 90%. 90%. Ang katedral ay muling nabalot ng isang nakakabingbing katahimikan. Walang sinuman ang naglakas loob na huminga. Mami, alam mo, naninghinig at hirap na tanong ni Julian habang nakatitig sa kanyang ina. Bumagsak si Doña Marcela sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay na parang isang bangkay. Alam niya ang lahat. Hinayaan niyang sipingan ng kanyang sariling asawa ang babaeng papakasalan ng kanyang anak upang masiguro lamang na ang pamilya Salcedo ay magkakaroon ng tagapagmana na nagtataglay pa rin ng kanilang dugo. Para sa kanila, ang incest at ang moral na pagkaburaos ay mas madaling tanggapin kaysa sa aminin sa buong mundo na ang kanilang nag-iisang anak na lalaki ay baog. Humawak si Julian sa kanyang sariling tiyan, napauka, at tuluyang naisuka ang lahat ng laman ng kanyang sikmura sa mismong sahig ng katedral dahil sa matinding pandidiri sa kanyang sariling dugo at pamilya. Lumapit ang mga opisyal ng pulisya upang kumbinsihin at kuguhing pormal ang mga ito. Julian Salcedo, Doña Marcela Salcedo, Don Leandro Salcedo, Catalina Vergara. Kayo po ay inaaaresto para sa mga kasong estafa, falsification of public documents, at money laundering. Habang kinakaladkad si Catalina ng mga pulis palabas,
Ang kanyang puting-puting bestida na isinuot para sa okasyon ay sumabit sa isang kalawanging pako sa lumang upuang kahoy ng katedral. Ang marangyang tela ay marahas na napunit. Inilalantad ang murang sintetikong lining at dumi sa loob, isang tumpak na pagpapakita ng kanyang tunay na pagkatao na nagpanggap na isang reyna, ngunit nanatiling isang mababang uri ng manlilinlang. Tinitigan ko ang kanilang paglisan habang sila ay pinapalibutan ng mga reporter at flash ng mga camera. Ang imperyo ng mga Salcedo ay tuluyan ng naging abo sa aking harapan. Wala akong naramdamang galit, wala ring lungkot. Ang tanging naroon ay ang kapayapaan ng isang babaeng sa wakas ay nakuha ang hustisya gamit ang sarili niyang lakas at talino. Tinalikuran ko ang altar at handa na sanang lumabas upang iwanan ang gulo nang marinig ko ang isang pamilyar na boses mula sa buk ng katedral. Hindi pa po tapos ang seremonya, wika ni Attorney Beatrice habang hawak ang isang legal na sertipiko ng kapanganakan. As the legally recognized daughter of Don Leandro Salcedo, and having acquired 51% of the remaining shares during the panic, I am officially taking over the Salcedo Group. Napatigil ako sa aking hakbang at dahan-dahang lumingon. Nakatayo si Beatrice sa ilalim ng liwanag ng krus ng katedral, may suot na isang mapagmataas at nakatatakot na ngiti sa kanyang mga labi. Ang aking matalinong kakampi ay nagpakita ng kanyang tunay na pangil bilang bagong halimaw na handang sumakop sa tronong aking winasak. Tinitigan ko si Beatrice nang walang kahit anong gulat o pagkabahala. Alam kong darating ang sandaling ito dahil ang isang taong pinalaki sa galit at paghihigante ay laging nagnanais na agawin ang korona ng kanyang mga kaaway. Palayasin ang babaeng yan! Utos ni Beatrice sa mga gwardya habang nakaturo sa akin, pilit na pinatitigas ang kanyang boses upang magpakita ng kapangyarihan. Ako na ang bagong pinuno ng Salcedo Group. Wala ka ng karapatan dito, Wena. Hindi ako kumilos. Sa halip, dahan-dahan kong inilabas ang isang huling file mula sa aking leather folder at ipinakita ito sa kanya. Ito ang ulat ng mga iligal na transaksyon sa stock market, insider trading, at paggamit ng mga dummy accounts na ginawa ng kanyang mga tauhan upang manipulahin ang halaga ng shares ng Salcedo Group sa gitna ng krisis. Isang malubhang paglabag sa batas na maaaring magpadala sa kanya sa bilangguan sa loob ng maraming taon. Hindi ako sumira ng isang sakim na pamilya para lang palitan ng isa pang diktador, Beatrice. Wika ko sa tonong kasing tigas ng bakal. Ibigay mo ang pamamahala ng kumpanya sa isang independiyenteng konseho ng mga manggagawa at minority shareholders sa ilalim ng legal na pangangasiwa o sumama ka sa tatay mo sa kulungan. Pumili ka. Nanigas si Beatrice. Ang kanyang mapagmataas na ngiti ay dahan-dahang napalitan ng matinding takot na mapagtanto niyang palaging mas nauuna ako ng 5 hakbang sa kanya. Ang kanyang dambuhalang ambisyon ay tuluyang napigilan ng aking malamig na lohika. Dahan-dahang bumagsak ang kanyang mga balikat, hudyat ng kanyang pagsuko sa aking mga kondisyon. Habang naglalakad ako palayo sa altar, naramdaman ko ang isang mahigpit at maruming hawak sa dulo ng aking sapatos. Si Julian, na may maduming mukha at tila isang taong nawala sa sariling katinuan matapos ang gulo, ay gumapang sa sahig upang hawakan ang aking mga paa. Wena, patawarin mo ako, pakiusap niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang umiiyak. Iwasan natin sila. Magumpisa tayo uli. Alam kong mahal mo pa ako. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka, please. Inilabas ko ang formal na dokumento ng aming diborsyo na matagal ko nang pinirmahan. Dahan-dahan ko itong ipinatong sa ibabaw ng kanyang ulo bago ko marahang tinanggal ang kanyang mga nanginginig na daliri mula sa aking sapatos. Tiningnan ko siya ng may matinding awa
ngunit walang kahit anong pag-aalinlangan. Huli ka na sa biyahe, Julian. Wala nang babalikan. Nagpatuloy ako sa paglalakad palabas ng katedral ng Intramuros. Sa aking paghakbang palabas ng malalaking pintong kahoy, dahan-dahang pumatak ang malamig na ulan mula sa madilim na kalangitan. Hindi ko binuksan ang aking payong. Hinayaan ko ang bawat patak ng ulan na dumampi sa aking mukha at bagong gupit na buhok. Tila, nililinis ang bawat natitirang amoy at alaala ng pamilyang sumira sa aking kabataan. Naramdaman ko ang isang napakagaan at walang hanggang kalayaan. Sumakay ako sa likod ng naghihintay kong sasakyan. Lumimon sa akin ang aking super at magalang na nagtanong kung saan kami patungo. Tumingin ako sa unahan, sa malawak na kalsada na naghihintay sa aking bagong simula, at sumagot ng may tiwala sa sarili. Sa bagong opisina tayo. Ang mahinang ugong ng makina ng sasakyan ay nagsimula ng umandar. Mabilis kaming inilayo sa nakaraan patungo sa isang maliwanag at malayang bukas. Isang taon ang mabilis na lumipas na parang isang panaginip. Ang imperyo ng mga Salcedo na dating tinitingala sa bansa ay tuluyan ng naging isang madilim na bahagi ng kasaysayan. Sina Don Leandro at Julian ay kasalukuyang nagdurusa sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan, binabayaran ang bawat sentimo ng kanilang pandaraya at kasakiman. Si Doña Marcela, matapos mawalan ng mansyon at lahat ng yaman, ay nakatira na ngayon sa isang maliit at makitid na silid sa gilid ng Maynila. Ayon sa mga balita, madalas siyang makitang nakaupo sa tabi ng bintana habang yakap ang mga lumang designer bags na kupas na. Patuloy na bumubulong tungkol sa huwad na danggal ng kanyang aplido na tila isang taong tuluyan nang nawala sa sariling katinuan. Si Catalina naman ay nahatulan din ng hukuman at tuluyang natanggalan ng karapatang maging ina ng mga kambal. Ngunit sa gitna ng kanilang pagbagsak, tiniyak kong hindi madadamay ang mga walang kasalanang sanggol. Hindi ko hinayaang maranasan ng mga kambal ang sumpa na kasalanan ng kanilang mga magulang. Gumawa ako ng isang independenteng trust fund sa ilalim ng ibang pangalan at pinamahalaan ng isang tapat na tagapangalaga. Lalaki sila ng malayo sa anino ng kasamaan ng mga Salcedo, may pagkakataong magsimula ng isang malinis at marangal na buhay. Nakatayo ako muli sa entablado ng parehong marangyang hotel sa Makati, kung saan naganap ang aking pampublikong paglilitis 1 taon na ang nakalilipas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako ang biktima na may sugat at benda sa braso. Nakasuot ako ng isang eleganteng emerald green na suit. Habang nakatayo bilang pangunahing tagapagsalita at CEO ng Alvarado Risk at Financial Security, isang kumpanya na binuo ko upang protektahan ang mga kababaihan laban sa bauhaintaichin o financial abuse at pananamantala ng kanilang mga asawa. Pagbaba ko sa entablado matapos ang aking talumpate sa gitna ng masigabong palakpakan ng mga panauhin, isang batang babae na isa sa aking mga unang kliyente ang lumapit sa akin. May suot siyang isang napakatamis na ngiti habang iniaabot sa aking mga kamay ang isang pumpon ng mga sariwa at puting-puting liryo. Ang halimuyak ng mga bulaklak ay hindi mabigat o mapait. Ito ay malinis, mabango at nagtataglay ng amoy ng isang bagong simula. Marami ang nagtatanong sa akin kung napatawad ko na ba sina Julian, Marcela at Leandro. Ang sagot ko ay hindi. Hindi ko sila pinatawad at kailanman ay hindi ko sila papatawarin. Dahil ang ilang kasalanan ay hindi karapat-dapat sa isang madaling kapatawaran. Ngunit pinatawad ko ang aking sarili. Pinatawad ko ang mas batang bersyon ng aking pagkatao na nagpakamartir, naniwala sa mga wad na pangako at sumayang ng maraming taon sa pag-aakalang ang sakripisyo ay magbubunga ng tunay na pag-ibig.
Sa pagpapatawad sa aking sarili, natagpuan ko ang aking ganap na kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi ang kawalan ng mga kaaway, kundi ang katotohanang ikaw ang may hawak sa timon ng iyong sariling buhay. Malaya sa anino ng mga taong nagtangkang sumira sa iyo. Natutunan ko na ang pinakamainam na paraan ng paghihiganti ay hindi ang maging talamak na mamamatay tao o maging kasing dumi ng iyong mga kaaway. Ang pinakamabisang paghihiganti ay ang mamuhay ng may tagumpay, ningning at walang hanggang kapayapaan habang pinapanood sila mula sa itaas. Tinitigan ko ang aking sariling refleksyon sa salaming pinto ng hotel bago tuluyang lumabas. Ang aking buhok ay maikli at maayos. Ang aking mga mata ay puno ng lakas. At ang aking puso ay tuluyan ng gumaling mula sa mga sugat ng nakaraan. Ang tahimik na babae ay hindi laging nagtitiis. Minsan, kinakalkula lang niya ang eksaktong araw kung kailan babagsak ang imperyo ng mga traidor.